Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo. We have the Six of Swords. We have Wands, Three of Wands, and we have Five of Pentacles. So, you know what, Capricorn? Papunta na kayo sa pagbabagong buhay. You know, you are moving forward in your life. This is moving on in your life. So, and even, no, even the stars are aligning for you sa ngayon. So, parang divine timing ito. No? Divine timing has come para kayo ay magsimula na ng bagong buhay, para kayo ay mag-move forward na in your life. Kasi maaring matagal na to, na medyo nahihirapan na kayo sa kung anumang parte ng buhay ninyo. And, maaring ngayon na yung tamang pagkakataon. Kaya, 'di ba? This could be, yun na, napifeel ko dito that this is divinely orchestrated. Kung ano man ang mga nangyari sa'yo sa ngayon para dumating ka sa puntong ito na nasabi mo na this is it, no? Na this is my turning point na in my life, you know, that is divinely orchestrated, no? At maraming stars. So, parang nag-a-align sila para sa'yo. So, talagang, ano na to, it has to happen. No, this is happening because it has to happen. Yun ang napipick up ko dyan. So, this is, this is good for you. Kasi, naglakas ng loob ka na umalis ka na sa sitwasyon na yan na mahirap. Kasi, you are coming from troubled waters and you are heading towards calmer waters. So, ibig sabihin nito na nanggaling kayo dito sa isang sitwasyon na mahirap na para sa'yo. This has been unhealthy. This has been difficult para sa'yo. At ngayon, maglalakas ng loob ka na umalis at iwanan ang sitwasyon na to. And you are heading towards somewhere. No, you're going to explore new places dito. Pwedeng bagong trabaho, bagong lugar, 'di ba? Na sa tingin ninyo doon kayo makakapagsimula ng isang masayang bagong buhay, you know? Kaya good luck sa iyo. So travel, no, is imminent dito for some of you, relocation. Ayan. Three of Wands, no? You are going to implement your plans na. Kung saan man kayo pupunta dito, that is where I feel like that is where you're going to implement kung ano man ang mga naiisip ninyo, ano man yung pinaplano ninyo sa buhay. So, ngayon, parang naghihintay lang kayo ng right timing, no? May plano kayo may plano kayo, may mga naisip na kayo kung anong mga gagawin ninyo, but, yeah, sa ngayon, you're just waiting for the right timing para kayo ay magsimula ng kung ano man endeavor na to or anumang ventures ang gagawin ninyo or whatever this is, no, na gusto mong gawin or simulang gawin. Okay? So, good luck sa'yo. Kasi dito sa Three of Wands, may swerte dito Mababalot ka dito ng swerte. There is a good fortune energy, no, na babalot sa iyo dito sa energy na yan. Kaya, siswertehin kayo, magiging smooth sailing, then yung mga gagawin ninyo dyan, kung ano man ang gusto ninyong gawin dyan. Alright? And travel also, no, is imminent for some of you there, no, Capricorn. With the Five of Pentacles, this is about siguro meron kayong mga hardships pagdating sa pera. No, this could be problema sa pera or po pwedeng wala naman talaga kayong problema sa pera itself, but ang problema lang ninyo rito kasi parang yung problema nyo lang dito is nag-overthinking siguro kayo about money or maybe you are worrying, you know, about money. So, po pwedeng yan ang sitwasyon ninyo rito, Capricorn. Isa pa, maaari, no, ng iba sa inyo dito could be baka related ito sa relationship. Kung meron kayong issue sa relationship, baka ganito, ito yon, no, na feeling ninyo, you are left in the cold, feeling ninyo, siguro, wala na kayong halaga para sa person mo, or baka nagkukulang na ng attention ng person mo sa'yo, baka napapansin mong wala na siyang affection or nanlalamig na sa'yo, something like that. So, it could be true
for others of you, but it could be just your observation at hindi nyo pa to talaga nako-confirm, hindi nyo pa nakakausap yung person mo, 'di ba? Kasi sometimes nag-overthink din tayo, hindi ba? Kaya mas magandang mapag-uusapan, no? Mas maganda mapag-uusapan rather than kumbinsihin nyo na yung sarili ninyo na tama at totoo yung iniisip ninyo. Unless meron na kayong talagang proof, 'di ba? Yung ganon. Pero yan, yun ang napipick up ko dito for some of you na pwedeng relationship ang problema. So, what else? We have the frog cleaning house, releasing emotional baggage. Wow. So, saktong-sakto ito dito kay Six of Swords. Kasi pwede, no, yung iiwanan nyo dyan relationship. Lalo-lalo na kung convinced kayo. No? Ang iba sa inyo siguro, kumbinsido na talagang wala na. No? Wala nang pag-asa yung relationship. Talagang siguro, convinced na kayo na wala na to. Ito na yon, the end na to, yung relationship natin, no? Maaaring ganun ang iniisip ninyo. Kaya, ang iba sa inyo pa pwedeng aalis na. O pwedeng iiwanan na yung person ninyo or iiwanan nyo na yung relationship itself, no? Kaya, ayan, as you head towards a new place, dito sa pag-relocate ninyo, iiwanan nyo na din, no? Kasama ng kung sino man, ang person ninyo, iiwanan mo na yan, pati na yung mga emotional baggages ninyo. Kasi as you head towards a new beginning, gusto ninyo magsisimula kayo ng bagong buhay, at ayaw mo nang problemahin yung mga problemang iiwanan mo dyan sa taong yan. No? As in totally, ang relocate ninyo, kasama na dito yung talagang fresh, no, na pag-iisip, fresh na damdamin. Kaya kung ano man yung mga sama ng loob ninyo, resentments, mga ganon, kung ano bang mga bagahe sa dibdib ninyo, yan ay iiwanan nyo, nakakalimutan nyo na, no? Probably then, there is a cleaning of the house, diba? Mayroon din ditong decluttering, no, ng inyong physical space, no, na gagawin ninyo pwedeng sa bahay ninyo or pwedeng sa office. So, we have trust. Magtiwala ka daw. Okay? Magtiwala ka. Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa divine plan, magtiwala ka sa Panginoon. No? Kung ano man yung pinagdududahan ninyo sa sarili ninyo, pinagdududahan ninyo sa mga plano ninyo siguro, no? Maaaring kailangan mo pag-isipan mabuti yan. Kasi baka kahit tama naman yung ginagawa ninyo, baka pinagdududahan ninyo ito. Diba? So, paano kayo magtatagumpay if you are doubting yourself? Diba? We have joy. Ayan. So, magiging masaya ka eventually, no? Kasi nga, magmumove on ka, may swerte dito, may travel. So, baka makakatulong ang mga sitwasyon na to sa buhay mo para kayo ay mas maging masaya, no? Yung pag-move on na yan, pag-relocate na yan ninyo, maaari na yan talaga ay maghahatid na sa iyo ng iba yung saya, no? Makakagraduate na rin kayo sa hirap. So, what else? We have rebirth. Ayan. So, definitely there is transformation. Definitely there is pagbabago. You know? Pagbabago sa buhay ninyo talaga, Capricorn. So, good luck sa iyo. So, what else? We have 99. Compassion. Ayan. So, siguro, ito, compassion ninyo to para sa sarili ninyo. Kaya ninyo gagawin na siguro yung bibigay ng pagbabago sa buhay ninyo, pagbabago ng inyong sitwasyon, dahil, naaawa na kayo sa sarili ninyo, So, what else? We have intuition. Ayan. So, sundin ninyo, pakinggan ninyo kung ano yung intuition ninyo, mga intuitive messages and nudges na yan na pinapadala ng universe, kasi that is guidance para sa iyo. Gabayan sa inyo ng divine universe para matulungan ka kung paano mo ina-navigate, yung mga circumstances mo sa ngayon. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.